Humingi na mga kababayan ng saklolo sa Supreme Court si Pacquiao. Makikita niya Mr. Maravillas hihingi ng saklolo sa Supreme Court. Gusto pong ipatigil yung pag-aresto sa kanya ng Senado. Kaya yung kanyang mga abogado humingi na ng saklolo po sa Supreme Court. Ito yung balita ngayon mga kababayan. Kibuloy Camp asks Supreme Court to stop Senate arrest. Nakita ba niya Mr. Maravillas? Paanong hihingi siya ng tulong sa Supreme Court? So ibig sabihin, hindi niya mapa-stop ng sarili niya. Hindi niya po mapa-stop. Yung lindol napa-stop niya. Pero yung Senado, kailangan pa niyang humiling sa Supreme Court. Tumakbo sa Supreme Court mga kababayan. O ngayon, diba, may arrest order na po na pinalabas sa kanya yung Senado. Yung mga polis po sa Davao, clueless daw sila kung nasaan si Pacquiao. Ito yung sabi rito sa balita mga kababayan. Clueless on Kibuloy's whereabouts yung mga polis sa Davao. Malamangan niya Mr. Maravillas. Baka member ni Pacquiao. yung karamihan sa mga polis doon. O kung hindi member, influensyado. Powerful po sa Davao si Pacquiao. At hindi lang si Pacquiao, siyempre, yung barkada na si Maudigs. Kaya wala silang makita. Wala silang ideya kung nasaan nagtatago mga kababayan si Pacquiao. Isabi nandun lang sa Holy Mountain niya, sa bundok, kung saan nakatayo yung kanyang mga mansion po. Para niya Mr. Maravillas, may sabuatan dyan. Siguro po, huwag mag-rely sa ating mga kapulisan na nakabase sa Davao. Kailangan galing po sa Maynila. Di ba? Pag taga doon po, alams na. So ito po yung sabi dito sa balita. The Police Regional Office 11 in the Davao City Police Office said that they still have no idea on the whereabouts of televangelist Apollo Kibuloy, who is facing human trafficking and sexual abuse allegations. Ikwento ninyo sa pagong. Baka nga kausap lang ninyo or kausap lang, kakwentuhan lang palagi. Baka nga textmate ninyo. Alangan man, pag ganyanan niya Mr. Maravillas na mga pagrarason, alam na natin kung bakit sila clueless. Siyempre po. Diba? So sabi po ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, iniintay pa daw nila yung kopya ng arrest order mula sa Senado as well as the coordination from the Senate Sergeant at Arms para umakto on the matter. Tuazon earlier said the Senate Sergeant at Arms should coordinate with local police to avoid possible disorder during the serving of the arrest order, as Kibuloy has many supporters. O ngayon, kung mag-coordinate sa inyo, anong garantiya na mahuhuli si Pacquiao? Kasi siyempre, mga kababayan, di maaalis yung pagduda. Baka marami siyang kasabwat sa hanay ng mismong PNP, local police. Tama pa? Hindi maaalis yon. Kasi best friend po ni Maudigs. So sabi rito, si Police Provincial Office 11 spokesperson Police Major Catherine Dilaray also said na ready man daw sila na i-implement yung arrest order. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte on Friday did not give a comment about the arrest order against Kibuloy. I do not want to comment because that is a national matter and we are talking about something else here. Of course naman.
Alam ng mga mamamayan kung bakit ayaw ninyong magsalita. Magkakaibigan kayo eh. Di ba? Doon nga sa rally ng Anima. Rally ng Finta Kingdom. Wala daw na iwanag. Sabi ng mga politikong sumusuporta mga kababayan kay Pacquiao. Yung suporta nila mga kababayan kay Pacquiao. The alleged abuser, human trafficker. Pero zero ang kanilang support doon sa mga alleged victims. Yun mga kababayan ang nakakalungkot na katotohanan sa isyung ito kay Pacquiao. Kawawang mga alleged victims mga kababayan. O ngayon, iniling ng kampo ni Kibs sa Supreme Court. Tumakbo na po sa Supreme Court para ipatigil po yung pag-aresto sa kanya ng Senado. So ito ngayon yung balita mga kababayan. Ang rason po, it is unjust anya and unconstitutional. Ang issuance anya ng arrest order, kailangang itigil. Stop! Yun mga kababayan ang gustong mangyari ng kampo ni Pacquiao. Yung abogado for Kibuloy mga kababayan na nag-decline na magpakilala, nagsabi na yung Supreme Court petition nila was for the issuance daw ng temporary restraining order or writ of preliminary injunction to stop the Senate from implementing the arrest order as well as from demanding the KOJC leaders' attendance at Senate hearings. Talagang ayaw po mga kababayan na mag-attend ng Senate hearing. Ayaw niyang sagutin squarely sa harap ng mga senador. Anong kinatatakot po ninyo na appointed son po kayo? Di ba? Kayang-kaya ninyong sagutin yan. May-ari kayo ng sanlibutan. Pagkatapos, natatakot lang kayo na humarap sa questioning po ng Senado. Ang dami ninyo pong kaalyado sa Senado na handa na magpakamatay to protect you. Si Bato po, nag-volunteer na maging security. Imagine that mga kababayan. Matindi talaga niya Mr. Maravillas. Matindi po. Senador yan. Dating Chief PNP. Nag-volunteer po. Pero never siyang nag-volunteer doon sa sa mga nakakaawang mga alleged victims po ni Kibs. Di ba? Tahimik sila lahat, mga kababayan. Other than si Risa Ontiveros. Walang gustong magbigay ng hostisya, mga kababayan, para sa mga victims. Ang hostisya na gusto nilang ibigay dito po sa sa alleged abuser. Ganon katindi, mga kababayan, ang kasamaan ng mundo. Ganon na kasama po ang mundo ngayon. Kasabi rito, the petitioner said, the investigation being conducted ng Senado violates Kibuloy's constitutional rights to due process and against self-incrimination. Ano man po na violation ng constitutional rights? Kaya nga siya pinasasagot para yung kanyang constitutional rights na mabigyan ng patas na pagkakataon na magpaliwanag ng kanyang sarili ay mangyari. Yun na mismo yung sinasabi ninyong constitutional rights to due process. Kasi kung hindi siya bibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, yun ang violation ng constitutional rights mismo to due process. Tama po mga kababayan? At hindi man po ito self-incrimination kasi unang-una, allowed siya na magsalita doon on advice ng kanyang mga abogado, yung kanyang mga napakagagaling na abogado. Paano magkaroon siya ng self-incrimination doon? Magkakaroon siya ng self-incrimination pag sinabi niya yung totoo. Yan niya talaga, Mr. Maravillas. O, di ba? Na dapat ba talaga magsabi siya ng totoo? Pag hindi po, under oath siya. Patong-patong na contempt. Di ba? Ang aabutin niya doon sa Senado.
He argued that the Senate hearings do not serve any legislative purpose and that the Senate probe was tantamount to usurpation of judicial functions. Paano usurpation ng judicial functions na in aid of legislation naman yon? Kaya ito pong mga sinasabi ninyo, yung abogado, mga opinion lang po ninyo. Di ba? Haka-haka. He argued that the Senate hearings do not serve any legislative purpose niya. And Kibuloy's presence, he claimed, would only be used to initiate cases against him and bolster those already filed in court against the religious leader. Siyempre po, kaya nga siya iniimbestigahan para papanagutin. Yun ang purpose at magka-craft ng batas para mapalakas yung pananagutan ng mga taong nakakapag-commit ng krimen tulad ng inaakusa po sa inyong kliyente. He argued that the Senate hearings were unjust as the chamber had already concluded that Kibuloy was guilty of the crimes attributed to him. Wala man pong ganon. Sino man nagsabi sa inyo na guilty na siya? Kaya nga siya pinapasagot. Nang gumawa-gawa naman kayo ng kwento. Wala man ganon. Wala pang konklusyon. Kaya nga siya pinapasagot. Para malaman kung yung aligasyon ng mga nag-aakusa sa kanya at dumulog sa Senado, tama. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sagutin na lang niya. Pag nasagot na niya, di tapos na. Ganon lang naman. Ano ang rason bakit ayaw niyang sagutin? Lalo nagdududa tuloy yung mga tao, ayaw niyang sagutin kasi totoo. Makuhuli. Na talagang ginawa niya yung ganon kasi ang daming testigo. Kaya ayaw niyang harapin yung mga nag-aakusa sa kanya. The investigation is likewise unlawful and unconstitutional as it encroaches on the functions that pertain solely to the judicial branch of government, sabi po sa petisyon. May kapangyarihan naman po yung Senado, kaya nga may Senate investigation na tinatawag. Kibuloy's camp lamented how the Senate hearings have evolved into a public mockery of him. Anong nag-evolve sa public mockery sa kanya na? Kung kaya siya po, tinutuya ngayon, nagkakaroon ng public mockery na tinatawag ninyo. Dahil sa kanyang mga pronouncement po, kaya siya tinutuya. Imagine, sabi niya doon sa video na yung Pangulong Bongbong Marcos, kumontrata, umarkila ng mga mangkukulam, para aswangin yung mga Duterte at siya. Kaya nagkakaroon ng public mockery of him. At yung mga previous announcement niya, declaration na yung lindol, in-stop niya. At siya yung may-ari ng sanlibutan. At kaya niyang ibaba sa 5 pesos yung kilo ng bigas. Kasi siya yung may-ari ng sanlibutan. So siya yung gumawa ng mga statements na naging dahilan ng public mockery ng kanyang sarili. Tama po? Sumuko ka na kasi. Kasi hindi ka man totoo na ikaw ang may-ari ng sanlibutan. No one is above the law. Sabi ng ating mga senador at congressmen. Tama? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.